Kabanata 611. Pinagmasdan ni Lori ang papaalis na figure ni Sebastian habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa inis. Gayunpaman, higit na mas malakas si Sebastian kaysa sa kanya. Kahit anong galit niya, wala siyang magawa. Binalik ni Sebastian ang landas na dati niyang nilakaran, gamit ang kanyang espiritual na pandama upang hanapin ang Seraphic Tear Pendant. Ganunpaman, hindi pa rin niya ito mahanap. Maya-maya, nakarating na siya sa labas ng kuweba. Bigla niyang naalala na noong ni-detox niya si Caitlyn, nakapatong sa kanya ang mga kamay nito. Maaaring natamba niya ito sa init ng sandali. Gayunpaman, ang kuweba ay walang laman. Aalis na sana siya nang may naramdaman siyang tao sa labas. Sa pag-aakalang isa lang itong outer apprentice na sinusubukang nakawin ang kanyang token, hindi na niya ito pinag-isipan pa at nag-walk out. Nakatayo sa labas ng kuweba ang isang babaeng nakatalukbong si Caitlyn iyon. Ms. Gardner, anong ginagawa mo dito? Nagulat si Sebastian. Sa totoo lang, hindi siya gaanong napahanga ng lakas ni Caitlyn, ngunit nagulat siya dahil nakokonsensya siya. Bagamat nailigtas niya ang kanyang buhay, hindi niya maalis ang pakiramdam na sinamantala niya ang kanyang kahinaan. Ang higit na nag-aalala sa kanya ay ang posibilidad na si Caitlyn ay maaaring hindi makatwiran at magpasya na panagutin siya. Kung nangyari iyon, masisira ang kanyang pagkakataong makasali sa Netherworld sect. Anong ginagawa mo dito? Mariing tanong ni Caitlyn. Ang kuweba na ito ay kung saan siya nawala ang kanyang pagkabirhen, at ang kawalan ng katarungan nito ay kumagat sa kanya. Bumalik siya, umaasang makahanap ng bakas ng taong nagkasala sa kanya. Sa hindi inaasahan, si Sebastian ang nakita niya. Kasali ako sa assessment. Napadpad lang ako sa lugar na ito. May problema ba dito? Sagot naman ni Sebastian. Huwag ka nang babalik dito, sabi ni Caitlyn. Tumanggaw si Sebastian at aalis na sana siya. Sandali lang. Tawag ni Caitlyn na nagpabilis ng tibok ng puso ni Sebastian. Nakilala ba niya siya? Ang posibilidad ay hindi out of the question, kung isasaalang-alang ni Caitlyn na matagal nang nakatingin sa kanyang mukha ng malapitan. Bagamat siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng isang aphrodisiac, may pagkakataon pa rin siyang maalala ang isang bagay. Anong kailangan mo, Ms. Gardner? Tanong ni Sebastian habang nakatalikod. Matiim na tinitigan ni Caitlyn ang mukha ni Sebastian. Ang pamilyar ay nginitian siya na para bang nakita niya ito sa kung saan. Parang nakita dati, sabi ni Caitlyn na nakakunot ang noo. Sagot ni Sebastian, ilang beses na tayong nagkita, Ms. Gardner. Nakalimutan mo na ba? I'm not talking about those times. Baka nagkakamali lang ako, ani Caitlyn sabay divert ng tingin. Sa isang maikling sandali, naisip pa niya na maaaring si Sebastian ang taong nagsamantala sa kanya. Sa malabo niyang alaala, parang mukha niya iyon. Ngunit kung iisiping maigi, parang imposible ito. Ang taong nagdroga sa kanya at umatake sa kanya ay malinaw na isang matanda. Marahil ay ginulo lang ang kanyang mga alaala dahil nagpakita si Sebastian sa mga oras na iyon. Kung wala nang iba, pupunta na ako, sabi ni Sebastian, tumalikod na para umalis. Ngunit muli, tinawag siya ni Caitlyn. Sandali lang. Naalala mo ba kung ano ang hitsura ng matandang iyon? Tanong ni Caitlyn. Hindi, nakamaskara siya. Wala akong nakita, pagsisinungaling ni Sebastian. Ang totoo, pinatay niya ang matanda at itinaas pa ang maskara para makita ang mukha nito. Alam na alam niya kung ano ang hitsura ng lalaki. Wala na. Makakaalis ka na. Dismayadong sinabi ni Caitlyn. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Sebastian at lalabas na sana nang mabilis nang bigla niyang napansin si Caitlyn na may hawak na pendant. Ito ay ang kanyang Seraphic Tear Pendant. Sakin yan, bulalas ni Sebastian, pero agad niyang pinagsisihan. Malinaw na ngayon na nahugot siya nito sa pangyayaring iyon, ibig sabihin ay inamin na lang niya nang hindi sinasadya na siya ang may kasalanan. Anong sinabi mo? Oo nga, puno ng galit ang mga mata ni Caitlyn habang nakatingin sa kanya. Nakakamatay ang kanyang tingin. Kabanata 612.
Tiningnan ng masama ni Caitlyn si Sebastian, punong-puno ng pagnanais na pumatay ang kanyang mga mata. Walang hiya ka. Pinagsamantalahan mo ako at sinira mo ang puri ko. Pagpipire-piresuhin kita. Ms. Gardner, please, let me explain. I swear hindi ko alam ang sinasabi mo. Nauutol na sabi ni Sebastian habang pawis na pawis. Narito sa aking kamay ang ebidensya, at naglakas loob ka pa ring tanggihan. Lalong humigpit ang mga kamao ni Caitlyn. Anong ebidensya? Hindi ko talaga maintindihan ang ibig mong sabihin, sagot ni Sebastian. Huwag ka nang magmaang-maangan. Naiwan ng salarin ang pendant na to, at inamin mo na sayo ito. Ano pa bang ibig sabihin nun? Sabi ni Caitlyn ng may boses na kasing lamig ng yelo. Mabilis na sinubukang i-backtrack ni Sebastian, sa tingin ko nagkamali ako kanina, Ms. Gardner. Kamukha ng sakin ang pendant na ito, pero hindi ito sakin. Sa tingin mo ba maniniwala ako sayo? Lumapit ng isang hakbang si Caitlyn. Ramdam na ramdam ang pagnanais niyang pumatay. Ms. Gardner, pakiusap, huminahon ka at mag-isip sandali. Matandang lalaki ang umatake sayo. Sinusubukan kitang tulungan, pero nabigo ako. Imposibleng ako yon. Sinubukan ni Sebastian na mga tuwiran sa kanya. Nagngangalit si Caitlyn sa galit. Ang matandang halimaw na iyon ay dapat una akong sinalakay, at pagkatapos ay pumalit kapag katapos niyang umalis. Iyon ay kung paano mo sinasadyang mag-iwan sa likod ng ebidensyang ito. Pare-pareho lang kayong mga lalaki, mga lobong hiyek sa laman. Ilang sandali, nawalan ng masabi si Sebastian. Ang imahinasyon ni Caitlyn ay naging ligaw, at siya ay nakagawa ng isang ganap na bagong senaryo. Ms. Gardner, abala ako sa assessment noong mga panahong iyon. Kailan kaya ako magkakaroon ng pagkakataong gumawa ng ganoong krimen? Mali ang iniisip mo, desperadong sinabi ni Sebastian. Mas gugustuhin kong pumatay ng maling tao kaysa palayain ang may kasalanan, hindi ko hahayaang mabuhay ang sinumang nagkasala sa akin. Sabi ni Caitlyn, naghahanda siyang umatake. Teka. Matutulungan kitang mahanap ang totoong salarin. Sigaw ni Sebastian habang umaatras siya. Pinag-iisipan na niya itong takbuhan. Nag-alinlangan si Caitlyn, bahagyang ibinaba ang kanyang kamay habang malamig na nagtanong, di ba sabi mo hindi mo nakita ang mukha ng matandang bastard? Gulong-gulo ang isip ni Sebastian. Totoo na hindi ko nakita ang mukha ng salarin, ngunit sanay ako sa paglutas ng mga kaso. Kung bibigyan mo ako ng oras, tiwala akong matutulungan kita na mahanap ang tunay na salarin. At bakit naman kita pagkakatiwalaan? Tanong ni Caitlyn. Ms. Gardner, bigyan mo lang ako ng 1 buwan. Sa loob ng panahon na iyon, ipinapangako ko na mahahanap ko ang salarin. Kung sa bagay, balak kong sumali sa Netherworld sect, kaya hindi ako makakatakas. Kung gusto mo akong patayin, magiging kasing dali lang iyon ng pagpitik ng mga daliri mo, sagot ni Sebastian na may masayang ngiti. Sige. Pagkakatiwalaan kita sa pagkakataong ito. Pero huwag kang magtatangkang tumakas. Kapag nalaman kong sinusubukan mong tumakas, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka, malamig na babala ni Caitlyn. Huwag kang mag-alala, Ms. Gardner, hindi ako mangangahas na tumakas, kahit na malakas ang loob ko, paninigurado ni Sebastian sa kanya habang nakangiti. Mabuti. At saka, dapat manatiling lihim ang bagay na ito. Kung may makalabas na salita, mas mabuting bantayan mo ang iyong ulo, babala ni Caitlyn. Paulit-ulit na tumango si Sebastian. Sa wakas ay binawi ni Caitlyn ang kanyang layuning pumatay. Napagpasyahan na niya na, hindi alintana kung nakita ni Sebastian ang salarin o hindi, papatayin niya ito sa loob ng 1 buwan. Siya ay tila masyadong kainahinala, at mas pinili niyang magkamali sa panig ng pag-iingat. Ms. Gardner, maaari mo bang ibigay sa akin ang pendant? Ito na lamang ang natitirang ebidensya mula sa eksena. Kailangan ko itong mag-follow up sa anumang mga lead, paliwanag ni Sebastian. Magpapadrawing ako ng isang artist ng replica ng pendant at bibigyan kita ng kopya ng drawing, sagot ni Caitlyn.
Nakaramdam ng pagkadismaya si Sebastian. Inaasahan niyang gagamitin ang pagkakataong ito para kunin ang pendant, ngunit masyadong maingat si Caitlyn. Napansin ni Caitlyn, na matalas na gaya ng dati, ang pagbabago ng ekspresyon ni Sebastian. Lalo lang nitong pinatibay ang kanyang hinala. Nakaramdam siya ng matinding pagnanasa na pira-piraso siya noon at doon. Gayunpaman, kailangan pa rin niya itong mahanap ang ibang salarin, kaya pinigilan niya ang sarili. Matapos makipaghiwalay kay Caitlyn, nakakita si Sebastian ng isang punong pagtataguan at hinintay na matapos ang assessment. Kabanata 613. Sa labas, isang malaking kaguluhan ang sumabog nang kumalat ang balita na si Wallace ay natagpo ang baldado. 5 kalahok sa assessment ang patay, at isa ang malubhang nasugatan at walang malay. Hindi inaasahan ang sitwasyon na ito, lalo na kung isa sa alang-alang na ang malubhang nasugatan ay walang iba kundi si Wallace, ang tagapagmana ng pinakakilalang pamilya ni Holton. Natarante si Irvin. May malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo habang nagmamadaling iulat ang sitwasyon sa kanyang nakatataas at nagpadala ng mga tao upang hanapin si Caitlyn. Malinaw na kapag narinig ng pamilya McGraw ang balita, magagalit sila. Kahit na ang kapangyarihan ng pamilya McGraw ay hindi kapantay ng Netherworld sect, sila ay mabigat pa rin. Lalo na itong nangyari kung isa sa alang-alang na ilang miyembro ng pamilya McGraw ang nasa Netherworld sect, kabilang ang isang family elder at isang direktang apprentice ng leader ng sekta. Bilang isang outer sect elder, alam ni Irvin na hindi niya kakayanin na mag-isa ang galit ng pamilya McGraw. Sa makatuwid, ang paghahanap kay Caitlyn ay pinakamahalaga. Sa kanyang presensya, ang pamilya McGraw ay mas malamang na kumilos nang walang ingat gaano man sila galit. Gaya ng inaasahan, mabilis na pumasok ang pamilya McGraw sa sekta nang marinig ang balita, na dinala ang elder ng pamilya McGraw mula sa Netherworld sect. Lahat sila ay nagngangalit sa galit at humingi ng paliwanag. Ang sitwasyon ay tumaas hanggang sa punto kung saan maging ang pinuno ng sekta ay nasangkot, na nagutos ng isang masusing pagsisiyasat. Samantala, natapos ang ikalawang yugto ng pagtatasa, kung saan 106 na kalahok lamang ang pumasa. Gayunpaman, hindi agad nagsimula ang ikatlong yugto, dahil personal na siniyasat ng pinuno ng sekta at ng pamilya McGraw ang pinangyarihan ng krimen para sa mga pahiwatig. Ang kanilang pagsisiyasat ay humantong sa conclusion na ang sumasalakay ay may mataas na kasanayan, dahil halos walang mga palatandaan ng pakikibaka. Maging ang mga namatay ay agad ding pinatay. Sa huli ay natukoy ng sect master na ang salarin ay isang grandmaster. Ang konklusyong ito ay epektibong pinasyahan ang lahat ng mga panlabas na apprentice at mga kalahok sa pagtatasa bilang mga pinaghihinalaan. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging isang mandirigma ay isa ng malaking hamon, at ang pag-abot sa antas ng Grandmaster ay isang halos imposibleng gawain. Bilang pinakamalaking sekta sa loob ng 100 milya, ang Netherworld sect ay mayroon lamang halos 12 Grandmaster, karamihan sa kanila ay mula sa mas matandang henerasyon. Sa mga nakababatang henerasyon, 2 individual lamang ang nakaabot sa antas ng Grandmaster. Samantala, ang ulo ng pamilya ng McGraw, si Chadwick McGraw, ay nagbigay ng kaina-hinalang sulyap kay Caitlyn. Kung tutuusin, nakapasok na siya sa Misty Forest noon at tumugma sa profile ng Grandmaster level assailant. Gayunpaman, si Caitlyn ay ang ginang ng Netherworld sect. Nang walang anumang matibay na ebidensya, walang sino man ang nangahas na akusahan siya, at maghayganti. Sa huli, nalulunok na lang nila ang kanilang mga hinaing sa katahimikan. Gayunpaman, sa gitna ng karamihan, mayroong isang tao na nagdirekta ng kanyang mga hinala kay Sebastian, at ang taong iyon ay si Lori. Bagamat siya ay isang mandirigma, siya ay lubusang dinaig ni Sebastian, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na ang kanyang lakas ay hindi maarap. Naniniwala siya na may kakayahan si Sebastian na talunin si Wallace sa isang suntok. Bukod dito, matapos marinig mula sa iba na sinadya ni Wallace na patayin si Sebastian, napagtanto niyang may malinaw na motibo sa krimen. Siyempre, ito ay hinala lamang na walang anumang konkretong ebidensya. Pagkatapos ng insidente, nagsimula ang ikatlong yugto ng pagtatasa.
Ito ang pangwakas at pinakamadaling yugto, na may karaniwang pass rate na humigit kumulang 80%. Malakas na inihayag ni Irvan, ngayon ay dumating na tayo sa huling yugto, na sumusubok sa iyong likas na talento. Tulad ng alam ng lahat, ang ating Netherworld sect ay pangunahing nakatuon sa paglinang ng balanse ng aktibo at passive na enerhiya, kaya susukitin ng pagsubok ang iyong kaugnayan sa mga enerhiyang ito. Sa sandaling iyon, isang malaking kampana ang iniharap, at itinuro ito ni Irvan. Ang kampanang ito ay kilala bilang Netherworld Bell, isang napakahusay na mahiwagang instrumento na ginawa ng ating mga founding ancestors. Simple lang ang pagsubok, ilagay ang iyong palad sa kampana at ipasok ang iyong enerhiya dito. Kung hindi tumunog ang Netherworld Bell, nangangahulugan ito na kulang ka sa talento upang linangin ang aktibo at passive na enerhiya. Ang isang singsing ay nagpapahiwatig ng mahinang talento, habang ang dalawang singsing ay nangangahulugang average na talento, at iyon ang pumasa na pamantayan. Ang tatlong singsing ay nagpapahiwatig ng kahusayan, habang apat ang mga singsing ay nagpapahiwatig ng isang pambihirang talento. Iyan ay isang bagay na maaari nating makita minsan sa isang siglo. May isang tao sa karamihan na nagtanong, ano ang tungkol sa limang singsing, Mr. Legrand? Ang limang singsing ay kumakatawan sa isang once-in-a-millennium genius, isang pambihirang talento na napakabihirang mula nang itatag ang Netherworld sect. Dalawang individual lang ang nakamit ang limang singsing, isa na rito ang founding ancestor natin, si Zachary Netherworld. Habang binanggit ni Irvan si Zachary, puno ng pagpipitagan ang mukha nito. Ang ideya ng Netherworld Bell na tumunog ng 5 beses ay lampas sa kanyang imahinasyon. Kahit 3 beses pa lang niya nagawang tumunog. Sino ang ibang taong nakakuha ng 5 singsing? Tanong ng isa pang may pag-uusisa. Bago pa makasagot si Irvan, may isang tao sa crowd na lumingon kay Caitlyn at humahangang sinabi, alam ko to. Ito ay si MS Gardner. Wow, ganoon ba kalakas si MS Gardner? Para maging kapantay ng founding ancestor. Hindi ka panipaniwala. Natigilan din si Sebastian. Hindi niya inaasahan na magiging sobrang kakaiba si Caitlyn. Iniisip niya kung gaano karaming mga singsing ang maaari niyang makuha, ngunit umaasa siya para sa hindi bababa sa 2 singsing. Kabanata 614. Ang lahat ay nagsalitan sa paghakbang para sa pagsusulit. Ang unang tao ay nag-channel ng kanilang enerhiya sa Netherworld Bell, at ito ay umalangaw na may malalim, matunog na tunog na tila naglilinis sa isip ng mga abala at alalahanin. Makalipas ang ilang segundo, tumunog ulit ito, at tumahimik. 2 ring. Pumasa ka. Walang gaanong ekspresyon ang anunsyo ni Irvan. Bagamat ang 2 singsing ay isang passing grade, ito ay karaniwang nangangahulugan na ang potensyal ng tao ay hindi masyadong makabuluhan. Sumunod naman ang iba, isa-isang humakbang para sa pagsusulit. 1 ring. Nabigo ka. 2 ring. Pumasa ka. Walang ring, walang talento. Disqualified. Ang mga resulta ay katulad ng mga nakaraang taon, na karamihan sa mga tao ay nakakakuha ng 2 singsing. Paminsan-minsan, may nakakakuha ng 1 singsing o wala man lang. Sa pangkalahatan, ang rate ng pagpasa ay halos 80%. Mahigit 100 tao ang mabilis na nasubak, at hindi nagtagal 2 na lang ang natira. Sina Heather at Sebastian. Sa 104 na tao na nasubak bago sila, 2 ang walang natanggap na singsing, 19 ang nakakuha ng 1 singsing, at ang iba ay nakatanggap ng 2 singsing. Wala ni isang tao ang nakaabot ng 3 singsing, lalo pa ang 4. Itinampok nito kung gaano kahanga-hanga ang 5 singsing ni Caitlyn, at ipinakita ang kakilakilabot na lawak ng kanyang talento. Maraming tao ang umaasa na makakamit nila ang 5 o kahit 6 na ring upang mapansin. Ngunit sa ngayon, lahat sila ay walang naramdaman kundi pagkabigo. Si Irvan, masyadong, ay halatang bigo. Sa mga nakaraang taon, hindi bababa sa 2 o 3 tao ang nakakuha ng 3 singsing, wala ni isa sa pagkakataong ito. Gayunpaman, mayroon pa ring 2 tao na natitira upang subukan. MS Not, please come forward for your test, tawag ni Irvan.
Inilalagay niya ang kanyang pag-asa kay Heather, na kilala bilang isang kababalaghan at maaaring umabot ng 3 singsing. Puno ng kumpiyansa si Heather. Umakyat siya at inilagay ang kanyang kamay sa Netherworld Bell, pagkatapos ay ipinasok ang kanyang enerhiya dito. Umalangaw-ngaw ang malamyos na tunog ng kampana tulad ng inaasahan ng lahat. Makalipas ang ilang segundo, sumunod na naman ang tugtog. Gayunpaman, walang nagulat. Nang tumunog ang ikatlong ring, ang mga tao ay sumabog sa pananabik. Gaya ng inaasahan kay MS Not. Naabot niya ang 3 ring. Kahanga-hanga. Walang nakakagulat dito. Si MS Not ay may pambihirang talento. 3 singsing, 4 na singsing, kahit 5 singsing ay hindi mawawala sa tanong. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Nakangiti ring tumango si Irvin. Buong pagmamalaking itinaas ni Heather ang kanyang ulo, ngunit hindi siya kontento sa ganoon lang. Naghihintay pa rin siya ng pang-4 na ring. Gayunpaman, gaano man siya katagal maghintay, hindi ito dumating. Mr. Legrand, anong nangyayari? Nasira kaya itong kampana? Nagdududang tanong ni Heather. Nakatayo sa malapit, hindi napigilan ni Sebastian ang tumawa, at ang iba ay pilit ding pinipigilan ang kanilang tawa. Pagtatapos ng lahat, sinubukan na ng Netherworld Bell ang maraming tao. Hindi ito maaaring may sira. Nangangahulugan lamang na ang kanyang talento ay limitado sa 3 singsing. Anong tinatawa-tawa mo? Sabi ni Heather, galit na nakatingin kay Sebastian. Natatawa ako kapag gusto ko. Ano sayo? Mahinahong sagot ni Sebastian. Sa ngayon, siya ay may magaspang na pag-unawa sa kanyang sariling lakas. Kahit na sa lahat ng kanyang natatanging talento, si Caitlyn ay malayo pa rin sa kanyang antas. Dahil malamang na nalampasan ng kanyang mga kakayahan kahit ang ilan sa mga matatanda, hindi na niya kailangan pang magpigil. Kung ang isang tao ay hindi nagustuhan ito, maaari nilang harapin ito. Paano mo nagawang pagsalitaan ako ng ganito? Nagalit agad si Heather. Masyadong mayabang ang brat na ito. How dare he disrespect MS Not? He's asking for it. Nagsiklab sa galit ang mga tao, lalo na ang mga lalaking naruroon. Kung sila ay mga kalahok sa pagtatasa o mga apprentice ng Netherworld sect na nanonood lang, nakita nilang lahat si Heather bilang isang diyosa. Nagalit silang lahat nang makitang hindi siya ginagalang ni Sebastian. Kinagat ni Heather ang kanyang mga ngipin sa galit at malamig na sinabi kay Sebastian, mas mabuting ipagdasal mo na makapasa ka sa pagsubok na ito, o sisiguraduhin kong magdurusa ka ng malubha. Nanatiling walang pakialam si Sebastian. Dati, kapag hindi siya sigurado sa kanyang sariling lakas, siya ay naging maingat at pinigilan. Pero ngayon, paano kung siya ang anak ng Panginoon ng lungsod? MS Not, walang kasalanan ang Netherworld Bell. Isang ang nandoon talent ay lubhang kangahanga na. Please bumaba ka na, sabi ni Irvin. Sa wakas ay lumayo si Heather sa galit, ngunit hindi siya nakalayo. Gusto niyang makita kung maabot ni Sebastian ang 2 singsing. Kung hindi niya kaya, binalak niyang bayaran siya ng mahal. Kabanata 615. Siyempre, kahit na nakapasok si Sebastian sa Netherworld sect, mayroon pa rin siyang paraan para harapin siya. Gaya nga ng sinabi ni Wallace, nadungisan ni Sebastian ang kanyang katawan, na lubhang nasira ang kanyang reputasyon, kaya kinailangan niyang mamatay. Si Sebastian ang huling kumuha ng pagsusulit. Lumapit siya sa Netherworld Bell, ipinatong ang kanyang kamay dito, at sinimulang i-channel ang kanyang espiritual na enerhiya. Halos agad na umalangaw-ngaw ang malamyos na tunog ng kampana, na mas matagal at matunog kaysa dati. Tila nag-echo ito ng milya-milya. Ilang segundo pa ay tumunog na naman ang bell. Agad na gumaan ang pakiramdam ni Sebastian, sigurado na siyang makakasali siya sa Netherworld sect. Sa status ng isang apprentice ng Netherworld sect, hindi na kailangang magtago pa ni Jenna o Fresia. Ang isang baron lang ay hindi mangangahas na pukawin ang isang tao mula sa Netherworld sect maliban kung siya ay may death wish. Samantala, hindi nasisiyahan si Heather. Hindi niya inaasahan na papasa si Sebastian. Ang pagsubok na ito ay ngayon.
Nang magsimulang magpahayag si Irvin na matagumpay na natapos ang pagsusulit, muling tumunog ang kampana, na naging dahilan upang mapalunok siya sa kanyang mga salita. Hindi ka panipaniwala. Ang taong ito ay umabot din ng 3 ring, tugma sa talento ni MS Not. Ito ay hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nag-usap-usap ang mga tao. Damn it. Katulad ko ang talino ng bastos na iyon. Galit na galit si Heather. Kahit na iniligtas ni Sebastian ang kanyang buhay, wala siyang naramdamang pasasalamat. Pinalaki sa karangyan at laging minamaliit ang iba, naniniwala siyang ang mga ordinaryong tao ay umiral lamang para pagsilbihan siya. Sa kanyang paningin, ang pagliligtas sa kanyang buhay ay isang bagay na dapat gawin ni Sebastian, ngunit ang pagdumi sa kanyang kadalisayan ay isang hindi mapapatawad na krimen, isang krimen na karapat-dapat sa kamatayan. Well, parang ang huling 2 tao ay parehong umabot ng 3 ring. Nakakatuwang sorpresa, sabi ni Irvin. Siya ay malinaw na nasiyahan, alam na ang bawat karagdagang 3 singsing na apprentice na kanyang na-recruit ay nangangahulugan ng gantimpala mula sa sekta. Sa sandaling iyon, tumunog ang kampana sa ika-4 na pagkakataon, ang tunog nito ay umaalingaw-ngaw ng milya-milya. Ito ay mas malakas kaysa sa anumang nakaraang chime. Natigilan ang buong karamihan sa gulat. Maging si Caitlin, na akmang aalis, ay napatigil sa kanyang paglalakad. 4 na singsing ay nangangahulugang isang minsan sa isang siglong henyo. Sa nakalipas na siglo, 2 tao lamang ang nakamit ito. Ang una ay si Caitlin mismo, na may 5 singsing. Ang isa pa ay si Tucker Harper, isang senior apprentice ng Netherworld Sect, na nakakuha ng 4 na singsing. Walang sino mang umasa na may isa pang ganitong talento na lilito ngayon, at ito ay walang iba kundi ang hamak na maaaring kumuha ng kanyang kadalisayan. Ang pangyayaring ito ay ikinaalarma pa ng mga matatanda sa loob ng sekta. Marami sa kanila, nang marinig ang tunog ng ika-4 na kampana, ay agad na sumugod patungo sa pasukan ng lambak. Akin ang apprentice na ito. Sa isang masiglang tawa, isang matandang lalaki ang tumakbo palabas ng lambak. Greetings, Mr. Elsher. Mabilis na yumoko ang lahat, nakilala ang bagong dating bilang si Trig Elsher, ang ikatlong elder. Isa siya sa 9 na elder ng Netherworld Sect, na ang paglilinang ay hindi maarap. Bumaba ang tingin ni Trig kay Sebastian. Young man, gusto mo bang maging apprentice ko? Ang pahayag na ito ay ginawang berde sa inggit ang lahat sa kanilang paligid. Karamihan sa kanila ay pinakamabuting papasok sa panlabas na sekta kahit na pumasa sa pagsusulit. Kung sila ay mapalad, maaari silang mag-apprentice sa ilalim ng isang outer sect elder. Ngunit nagkaroon ng pagkakataon si Sebastian na maging apprentice ni Trig, na nangangahulugan ng direktang pagpasok sa panloob na sekta. Ito ay kung saan ang katayuan at mga benepisyo ay higit na mataas kaysa sa isang panlabas na apprentice. Hindi maaari ito. Baka sira ang Netherworld Bell. Paanong hihijitin ang talent niya sa akin? Hindi ako naniniwala. Galit na galit si Heather. Para sa kanya, si Sebastian ay walang iba kundi isang karaniwang tao. Naiirita na siya nakapantay ang talento nito sa kanya. Ngayong nalampasan na nito ang kanya, hindi niya ito matanggap. Ang Netherworld Bell ay hindi nagkakamali. 4 na singsing ay nagpapahiwatig ng isang beses sa isang siglong henyo. Hindi iyon mababago ng iyong selos. Napabuntong hininga si Trig, pagkatapos ay ibinalik ang atensyon kay Sebastian habang naghihintay ng sagot nito. Sa sandaling iyon, dumating ang ilang mga inner sect elder, at maging ang sect master ay nagpakita. Lahat sila ay sabik na kunin si Sebastian bilang kanilang personal na alagad. Gayunpaman, dahil si Trig ang unang nagsalita, hindi sila tama na makipagkompetensya sa kanya. Biglang tumunog ang ika-5 bell. Ang malalim at malagang tono nito ay umaalingaw-ngaw sa malayo. Narinig ito ng lahat sa loob, 0 pop isang pip-pop upmilya. Pop. 5 rings. Isa siyang once in a millennium prodigy. Lahat ng naruroon ay natigilan maging ang sect master at ang mga elder ay natigilan habang nakatitig kay Sebastian na para bang isa siyang walang katumbas na kayamanan.